Tapos yung gabing yun, dahil natakot si Kulot, kinaumagahan, kinausap ko naman si Papa. Tapos kinaumagahan, kinausap ko naman si Papa. Kaya ikaklaro po namin sila yung tunay na pangyayari talaga. Para malaman po talaga ninyo kung Kasi naawa kami kagabi, pumunta kami sa bahay alas 10 ng gabi. Sige daw ang iyak. Papa. Ayan, muli. Nagbabalik po yung lingkod, guys. Ayan. Isang mapagpalang araw o gabi sa ating lahat. Saan makayong sulok ng mundo. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Dito sa ating thumbnail, meron na tayong bibigyan ng paglilinaw. Kasi parang nabaliktad ang kwento. Binaliktad na nga nila ni Sheena ang kwento. Ano itong kwentong ito? Yung patungkol doon kay Kulot na ayon nga doon sa vlog ni Ian doon sa second account ni Kalingap Rab na Rab yun nga yung kay Kalingap Rab Matubang Vlogs, no? Na di umano nga ay muntik na pakialaman ni Papa itong si Kulot. Sino itong magkakapatid na to na sila Kulot, si Sheena, si Bombay? Iyan po, sa mga hindi nakakaalam at bagong salta sa Kalingap, si Sheena po ay yung kauna-unahan love team po ni Edo, and si Bombay kalab team ni Oyang. Sila po magkakapatid ay mga dancer po ng Kalingap tuwing may mga ribbon cutting of house blessings. Yan po ay kasabayan ng mga panahon pa ni Lola Damiana. Para po sa kaalaman ng mga babagong salta sa Kalingap, ano po, eto na. Ayon sa pahayag ni Kulot ay di umano ay tinangka siyang pakialaman. Alam niyo na yan. So ngayon, naaawa sila Sheena sa papa niya dahil ayon sa kwento ni papa niya ay hindi naman daw totoo. So ngayon naawa, so naniniwala si Sheena kay papa niya. Kailan ba naganap itong pangyayaring ito? Katunayan ako po ay may hawak na screenshot at ang screenshot na to panahon pa na sila Kuya Bal ay nasa Hong Kong at sila Kalingap Rab. Ang screenshot na yan ay ipinasa ko kay Kuya Bal para mapuntahan at intindihin kung ano ba talaga ang buong katotohanan. At ayun na nga, pina-actionan kina Ian Ramirez at doon na-upload sa Rab Matubang Vlogs sa second account ni Kalingap Rab. So ngayon, naawa sila pa, si Sheena. Wait lang guys, paririnig ko sa inyo ha. Bumaligtad po. Nalihis po ang kwento at hindi daw po totoo. Naawa si Sheena. Ako'y natutuwa na sa kabila na lahat ng panahon na kayo ay halos walang maayos na tirahan and lumapit kayo kay Kalingap Rab, humingi ng tulong, tinulungan kayo, and nasaan ang magulang ninyo? Si mama mo wala, si tatay mo ay nagkasala sa batas. So, nando siya sa loob, hindi siya malaya. Ngayon, naawa ka sa tatay mo at sabi nyo ay hindi totoo ang mga kwento. At yun na, nahihiya si papa nyo humarap sa tao. Pero maganda kung hindi nga totoo. At kung totoo man ay nakakaawa naman kayo magkakapatid. Pero ako'y natutuwa sa iyo. Naaawa kayo kay papa nyo, kayo naman. Ay sa tingin ko'y parang hindi kayo inaawaan or hindi kayo naalaala na ilang beses ba or nung panahon na nandun na nanagot sa batas. Bakit niya nagagawa yung mga bagay na yan na alam niya meron siyang obligasyon mga anak na naiwan ng mama. Kasi yumao na ang mama nyo. Kayo ba'y kinaawaan? Hindi guys, hindi ako nag-ano dito ha. So, yun lang. Pero mabubuti kayong anak dahil kayo ay nandito para linisin ang pangalan ng inyong papa. Naawa kayo kay papa nyo. Sana noong mga panahon na nagkakamali ang inyong papa, nagkakasala sa batas, naisip din niya kayo na paano ang inyong buhay. Kayong wala kayong kasamahing magulang. Walang gumagabay, lumilingap, nagbabantay, gayong puro kayong babae. Ano? Dito guys, may gagamitin tayong video clip. Likha ni Sheena. Pasensya na kung malagaslas, pero na-reduce noise ko na. At paglilinaw nila. At naawa sila kay papa hindi raw totoo. So, nabaliktad ang kwento. Lumalabas dito na hindi totoo ang sumbong, ang kwento ni Kulot doon sa vlog ni Kalingap Rab sa Rab Matubang Vlogs. Yun. Lumalabas no, pawang walang katotohanan. So lumabas sila para idepensa si Papa. Eto na guys, no? Samahan niyo muna ako. Yan. Ngayon po kaya po kami nag-video para niya iklaro yung issue ni Kulot tungkol dun sa upload po. Hindi basta tungkol po dun sa issue ni Kulot. Merong sasabihin yung asawa ni Sheena para linawin po yung upload ni bigla pong
inagaw ni Sheena. Hindi po, lilinawin lang po yung issue kay Kulot. So dito, baka magkamali kayo ng mga bibitawang salita. Mas maintindihan, mas maunawaan natin kung isa lang siguro ang nagsalita at hindi ka na sumali. Itong asawa ni Sheena. Dahil dito, baka magkakasalungatan ang inyong mga istorya, ang inyong kwento, ang inyong paglilinaw. Mas maganda kung si Sheena na lang sana ang nagsalita at hindi na itong asawa. Para sa maayos na pagde-deliver nyo ng salita. Sana daw, nandiyan daw sila para linawin yung video ni... Sino yung dapat tumbukin? Video ni Kuya July. Dahil ang thumbnail nila, nandun ang thumbnail ni Kuya July. So, abangan nyo po, baka nag-live na si Kuya July. Kasi sabi niya kanina, tamang-tama, may topic siya ngayon. Baka nag-live na, abangan nyo po yan. O, magla-live pa lang. Yan, tuloy tayo ha. Tuloy muna tayo bago tayo magsalita. Magbibigay linaw lang po tayo. Kasi kami, nung una, nung malaman namin, iba din yung pakakaintindi namin. Noong una, ha? Nanamnamin yung sinasabi ko, noong una, ito, ina-analyze natin, bawat salita, ha? Noong una. Ang pagkakaalam namin, sabi. Iba din yung pakakaunawa namin. At naman po tayo, iba yung takbo ng utak. Nung nagpunta kami doon, Malinaw ha, nung magpunta kami doon. So sa madaling salita, nanggaling na sila. Nagpunta na. Ito, binabalansi ko lang ha. Binabalansi ko lang ha. Pakikinggan nyo ang bawat bigkas ng salita nung una. Tapos nung magpunta kami doon, so sa madaling salita, nagpunta na kayo. Pero bakit iba yung lumalabas dito? Sabi nyo, kaninang umaga lang kayo nagpunta at kaninang umaga lang inusisa. Pero dito, sa umpisang video nyo, meron na kayo sinasabing nung nagpunta kami doon. Yung gabing yun, dahil natakot si Kul. Tapos kinaumagahan, kinausap ko naman si Papa. Tuloy, ha, muna. Kami, klaro nga namin yung issue. Kung totoo ba talaga o anong dapat Kung ano ba talaga yung totoong nangyari ko. Kaya, klaro rin po namin. Naawa na rin pa ako kay Papa. Si Papa po ang tinutukoy sa issue yan. Kaya ikaklaro po namin siya na yung tunay na pangyayari talaga. Para malaman po talaga ninyo kung... Kasi nahawakan kay Papa kagabi, pumunta kami sa bahay alas 10 ng gabi. Hinta po kami doon. Nandiyan sa akin si Kulot, sige daw ang iyak. Kasi kami, nung una, nung malaman namin, iba din yung pakakaintindi namin, iba din yung pakakaunawa namin. At naman po tayo, iba yung takbo ng utak. Nung nagpunta kami doon, nagpunta nga kami, klaro nga namin yung issue, kung totoo ba talaga o anong... Malinaw po, no? Nung nagpunta kami, nung nagpunta kami, nilinaw nga po namin, niklaro namin yung issue. So, noon pa lang, niklaro na ninyo. Alam na ninyo. Inusisa na ninyo. Tinanong na ninyo. Wait lang ha. Kung ano ba talaga yung totoong nangyari ko. Kaya, klaro rin po namin. Deklaro. Naawa na rin pa ako kay Papa. Si Papa po ang tinutukoy sa issue yan. Kaya ikaklaro po namin siya na yung tunay na pangyayari talaga. Para malaman po talaga ninyo kung... Kasi nahawakan kay Papa kagabi, pumunta kami sa bahay alas 10 ng gabi. Sige daw ang iyak. Papa. So nagpunta na kayo doon. Alas 10 ng gabi. Wait lang ha. Wait. Kagabi, pumunta kami sa bahay alas 10 ng... Wait. Medyo... Ba yan? Narin pa ako kay Papa. Si Papa po ang tinutukoy sa issue yan. Kaya ikaklaro po namin siya na yung tunay na pangyayari talaga. Para malaman po talaga ninyo kung... Kasi nahawakan kay Papa kagabi, pumunta kami sa bahay alas 10 ng gabi. Sige daw ang iyak. Papa. Pati si... Napanood daw po yung video. Papa naiiyak na rin po sa lugar. Kagabi. Tuloy, nagpunta sila. Dahil nagaparaiyak si Papa. Dahil napanood yung video. So kagabi nagpunta sila. Pero nung una, may nabanggit sila na niklaro na nila. Nagpunta na sila noon pa. Tapos kagabi, nag-chat, nagaparaiyak si Papa dahil napanood ang video. So naawa sila. Tuloy muna ha. Tuloy muna. Lalo na po sa amin, kami ni Bilas, nahiya na rin po siya dahil bilang lalaki din po. Naawa din po kami kay Papa. Kahit may isang pid lang din kay Papa. Naawa din po kami sa kanya.
Linawin nga po ni Madeline kagabi si Kulot, sabi niya ay, linawin mo kasi yung kwento mo, kawawaan si Papa, siya ang nadidiin. Tapos ang sabi po ni Papa, ay sabi ko po kay Papa, mag-explain siya nung nangyari para maliwanagan. Tapos sabi po ni Papa, hayaan mo na kung yun ang nila, yun ang iniisip nila. Pero sabi ko kay Papa, hindi manlilinawan hanggat hindi siya nagsasalita, bibigay ng komento. Pero pipilitin ko po siyang huwag siyang mahiya kasi nahihiya na siya ay. At ang dami na doon nakapanood, yung mga kapatid niya, yung mga kapitbahay namin doon. Iba na po yung tingin sa kanya, nahihiya na po. Gaya po kanina, si Papa nahihiya na sa amin mag-hirap. Nag-live po kasi kami kanina kasi nagpabakuna kami kay Bibi. Tapos, yung mga comment doon, Eto na. Naaawa sila. Kasi nga, hindi nga daw totoo ang mga pangyayaring ito. So, nahihiya si Papa. Kumbaga, sa madaling salita, naaawa kayo kay Papa nyo. So, dito lumalabas na mali yung kwento ni Kulot. So, gaano katotoo? Paano natin mapapaniwalaan si Papa na wala siyang masamang motibo? Dahil kung ikaw man na gumawa ng isang malaking pagkakasala at ito ipaglabag sa batas, sino bang aamin? Hanggat kayang tatanggi hanggat walang nakikitang ebidensya. Bakit nga kasi doon natutulog sa loob ng kwarto ng mga anak na dalaga, nakakasama doon sa double deck. Bakit kasi nga ganun? So naaawa sila, tuloy tayo muna. Ito hindi ko dinidiin dito si Papa. No, binabalanse lang po natin. Pero kung sa kabilang panig, sa kabilang side, talagang kung negative po natin palalabasin, talagang negative, magiging negative talaga. Pero dito, pakikinggan ko muna, naawa kayo tuloy. Pasok yung issue ni Kulot, tapos ang dami doon na against kay Papa, tapos sabi daw, pinagtatanggol ko daw. Wala po kaming Wala po kami pinapanigan sa dalawa. Nasa gitna lang po kami kasi nung una, nang malaman namin, yung utak namin, iba din yung nagpasok sa utak Nung una yon. namin. Alam din po niya yun, alam din ng mga kapatid ko. Si Bombay lang ang hindi kasi si Bombay ay hindi naman active sa ganyang Si Bombay na ay layas, wala naman laki. Lagi naman nasa labas. Kaya nung unang beses na malaman namin yun, iba din yung nagpasok sa utak namin. Tapos nung kinausap na namin si Kulo, tapos kinausap namin si Papa. Diba? Noong una, iba yung takbo ng isip namin kay Papa. Tapos yun nga, nung kinausap na namin si Kulot at kinausap namin si Papa, yun nga yung kaniyang kwento eh. Nung una, iba yung takbo ng isip nila, iba yung paniniwala nila. Tapos nung kinausap nila si Kulot, kinausap nila si Papa, ano ang nangyari? Ano ang kwento? Wait, tingnan muna natin ha. Ano ang nangyari? Ano ang kwento? O, tuloy. Doon kami na liwanagan kung ano ba talaga yung dahilan, kung ano ba talaga yung problema. Doon sila na liwanagan. Naliwanagan na wala katotohanan ang mga kwento. Ay, maganda kung gano'n. Naliwanagan na hindi raw totoo. Ano ba ang kwento? Di umano ay nakahiga si Papa doon sa double deck. O, tuloy mo na. Tapos sabi namin, yung pala yun, kala ko kala ko din ay masama. Kaya ang iniisip ng ibang tao ay iba. Pag kami pati nagkukomment ng negative. Akala po kasi nila pinagtatakpan namin yung issue ni Papa. Kaya nga po kami nag-video ngayon para linawin sa inyo kung anong tunay na nangyari talaga. Ay, ang galing ng sales talk ni Kuya. May abogado si si Papa. Asawa ko ni Sheena to. Yan, ito pa yung abogado ni abogado ni Papa nila Sheena. Oh, ang tanong ay wala man kayo doon sa pangyayari? Attorney, wala ka sa pangyayari. So bumase ka sa kwento. Oh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, minsan ang kasinungaling ano siya nagpapalaya sa sarili, no? So bumase siya sa kwento. Go lang. Go, post mo yan, attorney. Sabi doon ng nag-isang comment sa niya, Ate Sheena, napanood mo ba yung interview kay Kulot? Muntik na siya anuhin ng tatay mo. Sana bigyan ng aksyon. Yun kasi puro sila babae doon. Yun nga po, di ba? Iba yung andar ng utak natin. Ganyan din po kami nung unang nalaman namin. Yung nagsabi sa akin si Kulot. Nag-iiyak siya sa akin, nagkikwento. Tapos yung nagpasok sa utak ko, ganyan din. Pero nang malaman ko yung buong detalye kasi pinakwento ko. Ngayon, ganun yung hinala mo, ganun yung kwento mo, huwag kayong mag-expect na maganda din yung i-comment ng viewers. Kung kayo nga, ikaw nga mismo nagsabi, ganun yung hinala mo, dahil
hindi mo pa alam ang buong kwento. So, ang viewers, makakapagsalita talaga ng hindi ka aya-aya na masasakit na salita laban sa papa mo. Kung ikaw nga ganun yung tingin mo yung paniniwala mo O, di ba? So, huwag kayong mag-expect na pupurihin. Lalo pat ito, baka sakaling purihin dito si papa nyo, no? Dahil nandiyan na, lumantad na kayo, no? O tuloy. Siya paano ba, anong nangyari? Tapos pinakwento ko po siya. Tapos kinabahan nga ako. Tapos sabi ko, yun man pala. Sabi ko, sige, mag-usap kayo para maayos yan. Kasi kinabahan ako kasi kala ko kung ano na. Inisip po kaya namin, dahil para rin namin, baka kasi anong gawin ni Papa sa sarili niya, sa sobrang kayaan niya, lalo sa mga anak niya, kapatid niya, sa mga kapitbahay. Hiyang-hiya po si Papa. Hiyang-hiya po si Papa. O, hiyang-hiya. Ngayon, nahihiya si papa nyo. Pero yung before, hindi siya nahihiya sa ginawa niya. Hindi naman natin sa inuungkat yun. At ika nga nangyari na, nandun na isa ring paglabag sa, alam nyo na yon yung paglabag sa ating batas. At dati nga po, ayan ay nasa, hindi siya malaya before. Ito yung napapag-usapan lang. So, may hiya, nakakaramdam ng hiya. Pero syempre, normal kasi. Syempre, kapag mga ganitong issue, talaga nakakahiya na. Yun, nakakahiya. Pero maganda naman at nandiyan kayo at binibigyan nyo ng kapaliwanagan. Pero gaano nga katotoo ba? Kapanipaniwala ba ang kwento ni Papa? Yun ang tanong, kapanipaniwala ba yung kwento ni Papa? Tanong ko lang. Para isang iyak, isang panaghoy. At sabing, wala akong kasalanan. Hindi ako pwedeng makulong sa hindi ko kasalanan. Naniwala kayo. So, pwede rin, totoo, pwedeng hindi. Sila lang nakakaalam. No? Pero dito, ang pinag-uusapan natin is yung maging ligtas yung kapatid mo. Dahil hindi lang 10, 20 ang mga pangyayaring nagaganap sa mga anak na pinagsamantalahan ng mismong sariling ama, mga tiyuhin. Yung pinag-uusapan natin dito is yung kaligtasan. Yun lang, doon tayo magpo-focus. Kung hindi totoo at kayo awang-awa at nagsusumamo at nakikiusap na hindi totoo, okay, mas maganda na nandiyan kayong kayo ay nagbibigay ng linaw. Para sa kaalaman ng lahat na nangbabas kay papa nyo. Ano po? Sa mga kapitbahay. Hiyang-hiya po si Papa. Hiyang-hiya po si Papa. Ang pinakauna po kasi niyan, ganito po yung nangyari niyan. Andito kami sinirimat sa bahay noon. Nasa kwarto kami. Tapos biglang dumating si Kulot. Hindi namin alam. Tapos nandito niya, sabi ko, napadaan ka. Tapos tinanong ko siya kung anong problema, bakit. Tapos sabi niya, Kuya, labas ka muna nga, sabi niya kay Raymar. Di ba double deck po yung higaan namin? Tapos si Papa sa taas, tapos si Ubong, si Kulot, si Bumba, yung bunso sa baba. Ngayon, yung double deck time, wala na yung hagdanan. Maiito din si Papa wala na yung hagdanan. Kaya pagbaba ka doon, talagang Ayun. May kwento, may usaping double deck. So, sa madaling salita, si Papa nyo ay kasama nyo sa loob ng kwarto na doon natutulog sa 4 na haligi ng kama. Sa 4 na haligi ng kama. Ito. Pakinggan yung kwento. Ganun ka. Tapos sa baba din sa higa. Tapos ang higa nila, pag gano'n, hindi pahaba yung higa nila. Ngayon, ang nangyari doon, nagbaba si Papa nung time na yun. Tapos parang natabig niya si Kulot. Si Kulot naman, parang naalimpungatan. Gusto mo bang magkaroon ng Si Kulot daw ay naalimpungatan. Ayan, wait lang guys ha. At may ads. So, si Kulot ay naalimpungatan. Sa salaysay sa kwento ni Ate Sheena, si Papa doon natutulog sa ibabaw ng double deck. And then, ang mga kapatid nasa ilalim, balagbagan ng higa. Kumbaga, ang paa sa halip na pabalag pa ganon, pahaba, ang higa ngayon, pabalagbag. Dahil kailangan nilang magkasya doon. Ilan sila magkakapatid? Ilang magkakapatid dito? 5. So, si Ate Sheena, may asawa na. So, ilan na lang natira doon? 4. Ikaw na tatay, bakit dyan ka pa nahihiga sa ibabaw ng double deck? Nasa halip sana, yung 2 babae sa ibabaw ng double deck at yung 2 ay dito sa ilalim. At pwede ka naman mahiga sa sala. Por respeto din kasi mga kababaihan yan, mga matutulog ay baka burles na, lislis na, mga damit. Kahit pa sabihin ikaw ay papa, bigyan mo ng konting privacy yung mga dalaga na anak. So doon ka natutulog sa isang kama, double deck, 4 ang haligi. So magsama-sama, bigyan mo ng privacy yung mga
bigyan mo ng privacy yung mga dalaga na sila ay makatulog na matibasay. And then kapag tulog na, sinilip mo tulog ng iyong mga anak, isara mo yung pinto. Yan ka sa sala. Bakit kailangan talagang doon ka sa ibabaw ng double deck matulog? Ngayong ang ibang anak mo ay nandito sa baba ng double deck at balagbagan ang higa. Ngayon, kapag ikaw ay bababa, halos maapakan mo na sila. O yun na, naapakan daw kasi tuloy muna tayo ha. Yun lang ang akin, may nakita kong butas doon. Mas ginusto mo pa ang mga anak may balagbagan ng higa dito. Gayon pwede ka naman humiga doon sa sopa, sa sala, or dito sa, maglagay ka na isang foam. Alam ko siguro naman, mawawalan ba naman kayo ng mga banig dyan? Kumbaga, privacy ba sa anak mong dalaga? Na hindi kasi pwede ng ganon. Na, tuloy muna tayo. Wait. Na parang nagigla siya, natakot siya. Tapos yung time na yun, patay yung ilaw kasi sanay silang matulog na patay ang ilaw sa Kahit loob. nandun naman kami. Kahit nung nandun po kami, talagang pinapatay nila yung ilaw. Pero sa salas hindi. Tapos, dinaalin po natin si Kulot. Pagbukas, binuksan daw ni Papa yung ilaw. Pagbukas ni Papa ng ilaw, nagsend niya siya kay Kulot kasi bigla daw nga nagkagising si Kulot. Nagsend niya siya kay Kulot. Hindi pa nag-iyak si Kulot nun. Nagsend niya siya na ganyan. Nagtuturo siya, ganyan. Tapos, na ganon. Akala ni Kulot kung ano na yung sinisin niya si Papa. Doon siya natakot. Parang iba na yung inisip ni Kulot na ano. Sinasabi ko na ni Papa na yung ilaw kung papatayin o yung market na daw siya sa higaan niya, no? Higaan. Nag-ano po siya na Ewan ko, hindi ko din alam ang kwento nyo. Kasi, kwento nyo yan. Pero, sa part ko, ano man yung pinagdadaanan ni Kulot sa ngayon, medyo mahirap sa part niya. Kasi hindi naman siguro hindi naman siguro magaganon si Kulot kung simpleng nasagi lang yung paa. Ako man natutulog. Tapos may nasagi or naapakan ang paa. Alam ko yun eh. Naapakan mo lang pa ako eh. Iyak ako. Nasagi mo pa ako, iyak ako. Mag-iisip ako kung ako ay yung inaano. Hindi ko alam. Ito lang yung sa part ko. Kung ano man ang buong katotohanan. Kasi nilagay nila Sheena dyan sa thumbnail nila, yung thumbnail ni Kuya July. Kaya ito, i-depensa ko dito si Kuya July. Hindi nyo pwedeng sisihin si Kuya July. Dahil si Kuya July may pinagbasihan. Kung ano yung kwento ni Kulot, doon siya bumase. Ngayon, hindi babaligtad ninyo, dititwist nyo, at walang kasalanan si Papa nyo. Kung walang kasalanan, okay, mas maganda. Mas maganda. So, paniwala kayo dahil umiiyak si Papa nyo at ang kwento nyo diyan, magpapakalayo-layo na lang, magpapakalayo-layo, na sobrang layo na lang si Papa ninyo. So, naawa kayo. Kaya sabi ang kwento nga ni Kulot, ay naawa nga daw siya. So, doon naawa kayo, ayaw nyo mangyari, ayaw nyo magpakalayo-layo na. Tinatakot yata kayo ni Papa nyo. Sabi, magpapakalayo-layo na ako. Hindi na ako magpapakita. Ay, joke lang. Pero, sa bandang gitna, ang sa akin, ikaw tatay, kung maaari, huwag kang mahiga, matulog sa kwarto ng mga kababaihan. Dahil ang mga babae niyan, minsan, bulagsak, matulog. May picture nga, may kasama yung picture. Yun, ito, hindi pa nga natin to na ano eh. Ang pangyayari, February 17, nag-chat si Sheena kay sponsor. May kasama picture, Borles, naka-Borles, si Bombay. Bakit ito si tatay, si Papa, huwag ka matulog doon sa bahay. Doon sa kwarto. Bigyan mo ng konting privacy yung iyong mga anak na dalaga. Kasi ang mga anak natin, pag natutulog yan, Borles. Tapos mga panty, bra, nakasampit lang yan dyan. Privacy ba? Privacy. Kung maaari, ipaubaya mo yung double deck doon sa iyong mga anak na dalaga. Huwag ka na doon. Mahiga, tatay. Ito pa kay Papa. Huwag ka na doon, mahiga. Please. Basagwa din patin tingnan. Ito, yung sa akin. Basagwa tingnan. Tapos ngayon, ganyan nga. Bababa ka ng double deck. Yun ang kwento. Nasagi ang paa. Pero, hindi magsasalita si Kulot kung ramdam niya. Kasi tayo ramdam natin eh. Tapos may sinyas pa daw na ganun. Ano? Ano ba yung sinyas daw? Na ganun. May sinyas pa rin na ganun. Parang sabi daw ay, parang daw gumaganon. Ay, hindi maintindihan siguro ni Kulot kung ano yun. Ano? Doon pinatutulog siguro siya. Hindi ko maintindihan. Kung ano yung sinisinyas na yun. Bakit nagsisinyas na yun? Na pwede naman magsalita ng madahan-dahan.
Panoorin nyo, hindi ko na tinapos to kay Sheena. Kasi lumalabas talaga dito na nililinis si Sheena yung pangalan ni Papa niya. Sa bagay maganda, kung talagang wala katotohanan, marapat na linisin. Linisin. Kung totoo talagang hindi totoo yun at maganda ang ano ng papa nila sa kanyang mga anak. Ang akin lang, wag ka doon matulog, Papa. Sa ano? Huwag ka matulog doon. Sa kwarto. Ipaubaya mo yan sa mga anak mong dalaga. Bigyan mo ng privacy yung anak mo. Pambihira. Alam niyo yung ikaw pa talaga yung nahiga doon sa ibabaw ng double deck, gayong ang iyong mga anak doon sa baba ng double deck. Baligtaran ang higa. Mga nakatagilid, baga. Yun lang yung sa akin. Ngayon, ay kung ano man ang buong katotohanan, ay wala tayong magagawa. Pero yung message, yan, yung message mo, malinaw na malinaw. Ikaw, Sheena, ito ha, bago tayo magtapos sa video na to. Ikaw, Sheena, ang una nag-message sa sponsor patungkol sa mga bagay na yan. At katunayan ay humihingi ka, una, ng financial support, pera pang gastos. Meron tayong hawak. May hawak tayo niyan. Hindi ko na tinapos yung kay Sheena kasi mahaba ang video. Ito ha, katunayan humihingi ka pa ng financial support para sa iyong, ayan pa guys, ang haba, hindi ko na babasahin ko. At ito ay, ano na, may mga masiselang usapin dito na binig kasi Sheena, laban kay papa niya. No? Una nag-message ka kay sponsor at humihingi ka ng tulong, financial support dahil ang iyong mga kapatid ay naandyan. And kadahilanan kung bakit naandyan ang iyong kapatid dahil sa pumunta po sa akin si Kulot ngayong gabi, umiyak. Tinatanong ko kung bakit at anong nangyari. Sabi po niya, muntik na daw po siyang ni Papa. Buti daw po at nagkagising siya. Problema ngayon ay yung pangkain, kain po nila at gastusin. Yan po yung mga message niya. Medyo iba to eh. Nasa maling pag-iisip, nakagamit. Ayun, ito ang akin lang. Ikaw, yung message mo, mismo, bago ka naglabas ng mga mensahe na ganyan, dapat noon ay inalam mo na agad kung ano ang buong katotohanan. Inalam mo, hindi yung maglalabas ka ng ganyang salita, sa iyo mismo nanggaling. Sa iyo mismo, Sheena, nanggaling ang kwento. No? Sa iyo nanggaling ang kwento eh. Na gano'n ang pangyayari. Tapos ngayon, pabubulaanan nyo. Pero kung wala mang katotohanan, maganda. Maganda kung wala katotohanan. Pero kailangan pa rin talaga yung magkaroon ng kaligtasan ng iyong mga kapatid. Yun lang ang akin. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video. Pakiclick naman po ng thumbs up, mapahaba na tayo. Pakiclick naman po ng thumbs up na sa ganun iswak sa palasa po ni YouTube guys, no? At ayun na. Kung hindi man totoo, okay lang. Pero abangan nyo po kung nag-live na si Kuya July o hindi pa, magbibigay siya ng kanyang kapaliwanagan doon. Dahil sa thumbnail Sheena, nilagay po ang thumbnail ni Kuya July. So sa vlog, wala namang binigkas na pangalang July Paunil. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video po.